Hello guys, magandang buhay sa ating lahat. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga taga-subaybay. Dim Vasquez Vlog po ang inyong lingkod. At ngayon guys, samahan niyo ako guys sa ating isang gagawin, itong isang split easy sa Milang brand. Dahil nandito tayo sa Saudi Arabia. So 2.5 ito guys, 2.5 tons. At ang problema nga nito guys, yan makikita nyo. Kung nakikita nyo guys, may konting yelo at nauubusan din ng preyon. Kahapon guys ay sinubukan natin dagdagan, pero ngayon ay nawala na naman siya ng preyon. Kaya ating titingnan, siguradong may leak ito. At kakalasin natin yung kanyang mga cover para makita natin dito sa loob muna. Dito muna tayo magsisimula sa condenser. At yan guys, nabuksan na natin yung cover nya. At meron tayo guys nakita dito na mga indikasyon ng langis. Yan sa may bandang suction line. Ayan, makita nyo may mga yellow pa. Kasi nga nauubos na yung kanyang preyon dahil dyan sa leak. Yan, meron tayong nakita ditong leak sa may ilalim ng tubo at kumiskis yan diyan sa may bolt ng paa ng kompresor. Kaya nabutas. Ayan, makikita natin may langis. At kung mangyari ito sa inyo guys, inyong mga aircon, ay patayin nyo agad. Huwag nyo nang tuloy-tuloy pang paandarin kasi nga pag nawala ng lamig, so may problema. At para hindi na lumala ang problema, mas magandang patayin agad yung ating unit. At patingnan sa mga technician na marunong talaga. Ayan, at ipupull out natin ito. Dadalhin natin sa workshop para hinangan yung butas. Kaya ko sinasabi nyo sa inyo guys na kailangan mapatay agad natin yung unit kasi yan tumatakas na yung kanyang langis at may posibilidad na maubusan ng langis yung compressor at maaaring lumaki yung sira. So napakamahal ng compressor, kaya mas maganda maagapan natin, mapacheck agad natin sa mga aircon technician. Ayan, at kakalisin na natin itong tubo para dalhin na natin sa workshop at ating malinisan muna kasi kailangan din ito dito sa PLC room. Ayan guys, at ating inner blow lang itong ating unit kasi kailangan may kabitin natin agad ito. So itatanggalan natin yung alikabok pati sa mga electrical components atin ding i-air blow. So mga alikabok lang naman yan guys, kaya okay lang ito, mga ganitong ginagawa natin dito sa ating company kasi kailangan ding may kabit agad dun sa PLC room. Ayan, at nililihan na ng ating trainee na Bangladesh yung ating suction pipe sa may bandang ilalim yung leak niyan, at yan, ipapahina natin sa kanya kasi ito yung ating bagong kasama dito sa ating workshop, isang Bangladesh, at mag-isang linggo pa lang dito sa atin. So ganyan guys, yung aking ibibigay ko lang advice kapag nakakita tayo pati ng mga indikasyon na may mga langis-langis ay maagapan natin, mapatingnan agad natin kung hindi tayo marunong syempre at tayo may mga gumagamit ng aircon, so kailangan aware din tayo sa mga ganito. At kaya napakalaking tulong ng mga ganitong ating naibibigay na advice sa ating mga kababayan na gumagamit ng ganitong mga uri ng appliances. At yan, siguraduhin lang natin na maganda yung pagkakahinang para hindi na ulit magka-leak, at ilayod na rin natin dun sa bandang malapit dun sa bolt. So siguro sa sa tuloy-tuloy na pag-andar niya, so kung nagkakameron ng vibration hanggang sa lumalapit-lapit na ng konti dun sa bolt, at yun kumiskis hanggang sa magkameron ng butas. Kaya mahalaga din na ipapamaintenance natin, na papacheck yung ating mga aircon para hindi na mas lalong lumaki pa yung mga problema ng ating mga unit kasi napakamahal din ng mga piyesa, lalong lalo na itong compressor at lalong lalo na yung mga inverter. Ito hindi pa to inverter. Ayan guys, at nililigtas na natin, mas sisiguraduhin natin na wala nang leak. Yan, nitrogen yung ginagamit natin at kinarga natin to ng 250 psi. Ayan.
At ibabalik na rin natin agad dito dun sa ating paglalagyan dun sa PLC room nga. Yan, ligtis na natin ng sabon, bubbles, para makita natin kung okay na at nang maikabit na natin. At pagkatapos nito guys, idadalhin na natin ito ron at ating ikakabit na ulit at babacuumin na natin para sa ganun ay mapaandar na natin, makarga na natin ng freon. At yan guys, naikabit na nga natin, binabacuum na natin yan at ibabacuum natin ito ng mga siguro mga kalahating oras lang hanggang 45 minutes na vacuum para matanggal yung mga moisture, kasi dito guys tataglamig dito, so mahalaga na mababacuum natin yung ating system para maalis yung mga moisture. At yan, tapos na tayo mag-vacuum at kinakargahan na ng ating kasamahan na Bangladesh. Ating gas dito guys ay 410A na. Yan sa ating split AC at kakargahan natin to ng at least 100 to 130 PSI kasi taglamig naman ngayon. So pag nagtag-init, tataas pa yan ang pressure niya, kaya siguro ikahargan lang muna natin. Ayan guys, at tuloy-tuloy na yung pagkakarga natin. Ayan, nilagyan din natin ng clamp ammeter para makita natin, ma-monitor natin yung kanyang ampere. At meron tayong nakukuha guys na 6.3 at kung hindi ako nagkakamali, ang pinaka nito 8 point something yung kanyang capacity ng amperahe. At mahalaga rin na ma-monitor natin yan, yung yung ating amperahe habang tayo nagkakarga. Ayun guys, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. At kahit ganito lang ating mga video, ay pag-itsaga natin, at pag nakauwi na tayo ng Pilipinas ay magtutuloy-tuloy pa rin tayo. At dun sa mga gustong magpa-service dyan, so ibibigay natin ng magandang discount yung ating mga kababayan na magpapagawa sa atin at magpapalinis ng aircon pag uwi natin ng Pilipinas. So ilang buwan na lang, uwi na tayo para magsimulang magtayo ng shop sa Pilipinas. At hanggang dito na siguro guys yung ating video, at tapos na tayo magkarga dito. Titingnan lang natin kung lumalamig na sa loob. Ayan, malamig na guys. At ang setting natin ito ay 22. Ayan, 22. And guys, God bless sa ating lahat at maraming salamat. Basta muli po, DM Vasquez. God bless. Maraming salamat. Bye bye.